Kaugnay naman ang mga bago niyang alegasyon, makasama natin si Senador Antonio Trillanes. Good morning po, Senador. Magandang umaga po sa inyo. Kasamang Igan, Ivan at Ms. Rhea. Morning. Morning, sir. Ito, ang balik ng Malacanang lagi, kayo ba'y may ebidensya? Kayo ba'y may pinangahawakan dokumento? Kaugnay nitong bago niyong akusasyon na pinapaboran si Kim Wong, kaya ginawa yung nangyari ngayon sa negosyo ni Jack Lam, Senador. Okay. Ito pong ang basis po natin dito, primarily yung testimonya ng mga resource persons dun sa hearing sa Senado. Opo. So, ito naman pong, ito nga, no, si Kim Wong, kaalyado yan ni President Duterte, according kay Mr. Atong Ang, gusto niyang kuhanin yung negosyo ni Jack Lam. Opo. So, kaya nga, nagka-rate bigla dahil doon, nakansela yung prangkisa ni Jack Lam. Tapos pagkatapos noon, itong president ng PAGCOR nag-issue ng panibagong prangkisa na doon sa isang kumpanya na pagmamayari ng anak ni Jack Lam, anak ni Kim Wong. So, ganun kasimple. Alam nyo, ginagawa yan ng mga normally, yung mga tiwaling mga mayor, ano, sa kanilang syudad o munisipyo. Pag kami nagustuhan silang negosyo, is either hindi nila binibigyan ng permit o pag nandiyan na, iipitin nila para makansela, tapos sila ang mag-take over. So, ganyan po ang nangyari dito. Okay. Doon sa panay ng DCBB, napaliwanag niyo po yung mga tauhan dyan sa text at Viber message. Sina Argosino, Sombero, pati si Secretary Aguirre na po yung tinutukoy na malapit sa Pangulo. So, aabot po sa Pangulo itong modus na ito, Senador? Maliwanag po yan dun sa text exchanges ni Argosino nga at ni Wally Sombero. Sinasabi niya na wala yan si SOJ. Yung backer ko mas mabigat dyan, sabi niya. Opo. Tapos itong si Argosino pa, yun niya, sabi niya, no, dun sa meeting, bago dun sa meeting, may papakilala akong may malakas ang koneksyon sa presidente. Opo. Papakilala ko sa inyo ni Jack Lam. Opo. So yun na nga, nangyari yung meeting. Yung palang tinutukoy niya si Aguirre na nangyari na meeting dun sa Shangri-La. Tapos itong si Argosino, alam nyo, hindi ito ordinaryong kabrad lang ng Lex Talionis. Opo. Ito po ay election lawyer ito ni President Duterte. Malapit po itong mga ito. So yan po ang ipapakita natin, at hindi natumpok nung last hearing kasi alam nyo, 5 minutes lang ibinigay sa akin Opo. So alam nyo, pwede naman ako mag-conduct, so ako na magkakandak ng hearing mismo in the coming weeks. Okay, may mga dagdag na tanong po si Ivan. Senator, si Ivan ito, yung last week na interview namin dito sa Unang Balita si Attorney Panelo at I use his words, ang sabi niya, kabalbalan lang daw po ang inyong aligasyon at yung mga dokumento daw na hawak ninyo ay peke. Your reaction, Senator? Well, alam nyo, marami na silang sinasabi, kung peke yan, kung ano man yung kung ano-ano pa tinawag nila sa akin. Sa akin, sige na. Ibuksan nyo na yung accounts para sa ganun, kung mali ako, magre-resign na ako Ganun lang po kasi ito yun. Kung peke yan, mas lalong dapat pakita ng presidente na wala talaga siyang takong yaman na aabot ng 2 billion pesos. Di sa ganun, mawawala na yung maingay na kritiko nila. Pero ayaw nila gawin. Senator, ito pong mga hawak ninyo, mailalabas nyo po ba ito? Breach ho siya ng bank secrecy, hindi ho ba? Hindi po. Kasi una-una, hindi po ito bank document. At itong mga dokumento na to, gaya nga nang nasabi ko, ito ay ibinigay na isang concerned citizen na nakuha niya sa kanyang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya na nag-iimbestiga ng ganito. Okay, talk about ahensya. Inutos na raw po ni Pangulong Duterte sa AMLAC na ilabas yung financial information niya. Is this enough? So, sa akin, alam nyo, verbal yung directive, ganyan yung mga estilo ni President Duterte kasi alam niya itong mga ahensya na to, hindi naman ito gagalaw pag walang formal written request. Pero susubukan ko, susulat ako sa AMLAC, I will call his bluff.
na dahil dyan sa verbal directive niya na ginawa sa National TV, ihingiin ko lahat ng yung listahan ng reported or flagged transactions ni President Duterte from 2006 to 2015. Okay. So, itutulak ko yung AMLAC na ibigay yan. Tingnan natin kung sino atras dito. Senator, si Rhea may mga dagdag pang tanong. Alright. Senator, hindi ho ba daw kayo sapat o kayo dapat ang magpresenta ng ebidensya dahil yung burden of proof nakasalalay po sa inyo dahil kayo nag-aakusa? Opo, I agree. Kaya nga po nag-file na po ako ng kaso sa Ombudsman, plunder po ito, noong May 2016 pa. At ginamit ko po itong mga bank documents na ito as evidence, as part ng evidence. Kasama yung COA report na nagsasabi na meron siyang 11,000 ghost employees sa Davao City, na abot ng 700 million kada taon ang unaccounted dito. So, andyan yan, tinutulak natin para i-prove yan. Sabi ng Ombudsman, nasa fact-finding phase na. Pero nga sabi ko, presidente siya eh. Siya yung nagtutulak na sabi niya hindi siya corrupt, na transparent siya. E di itong pagkakataon, ipakita niya sa taong bayan na totoo ito. Para, yun nga po, Kasi lagi pong ibabato talaga sa inyo na since kayo nag-aakusa, kayo dapat ang magpresenta ng ebidensya. Ito po bang source nyo? Since nakapagbigay na naman po ng impormasyon na sinasabi nyo nga may 2 billion worth of transactions itong si Pangulong Digong, meron ho din ba siyang hand para kung nakapagbigay ho siya ng ganong impormasyon para makita naman yung transaction history? Although alam natin naman na bawal yun, pero kung ganun ho ba kabigat yung source nyo, Senator Trillanes? Alam nyo, hindi ko po itataya yung pagiging senador ko at yung buhay ko, Kasi alam nyo to si President Duterte, alam naman ng lahat, mamamatay tao yan. So, tinataya ko ito Kung hindi ako sigurado dito o kaya alam ko na bogus ito, hindi ko po ito gagawin. Kasi ang dali niyang ipakita na mali ako kung hindi po ito totoo. So, yan po ang tinitindigan ko. Tapos sinasabi ko nga po, hindi naman ito first time na ginawa natin. So, lumaban na rin po tayo sa iba't ibang mga malalaking mga tiwaling politiko. At so far, hindi pa naman po tayo nagkakamali. So, hindi rin naman ako nasasangkot sa mga kung ano-anong anomalya, kagaya yung mga Napolis scam na yan. So, I stand by my track record. Senator, nabanggit nyo rin po kasi yung mga miyembro na ng pamilya ni Pangulong Digong, Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, a successful businesswoman naman. Ang kanyang asawa na si Hanilet, yung kanyang anak naman na si Sara, yung mga kliyente yung nagbabayad sa kanya bilang abogado. Kaya kung tutuusin, may pera naman daw tong mga to. Ano pong masasabi nyo rito? Okay, unang-una po, dahil dyan sa paliwanag na yan, ibig sabihin, sinasabi niya, tama yung aking impormasyon na may pagkapirahan itong sila, Isa 200 million na abot, isa 100 plus mahigit million. Pero itong sabi mismo ni Sara Duterte na hindi siya nakapag-practice. Kahit daw i-disbar siya, yan to yung lumabas nung sinapak niya yung sheriff. So hindi naman daw siya nakapag-practice na abogado kaya okay lang. Saka ito yan, ang abogado ba ngayon, pag sinabi may abogado kayo, may 100 million nga sa bangko. So, isa pa yan. Tapos itong si Hanilet, ang negosyo nito ay yung mga Mr. Donut na franchises na kahit magtanong kayo sa may mga franchise nito, hindi sila magkakaroon ng aabot sa 200 million na deposit, bank deposit, And ito finally, while pinaliwanag niya yung possible source of income ni Hanilet at saka ni Sara Duterte, pero yung dalawang anak niyang lalaki, paano ang explanation niya? Bakit sila may 100 million kada isa? Si Baste at saka itong si Paulo. So yan po ang palalim sa hukay itong si President Duterte. At maya-maya, antabayanan nyo lang at meron pa po tayong mga ilalabas na mga malalaking mga iskandalo laban sa Presidente. Pwede ho bang malaman kahit patikim lang kung ano itong ilalabas nyo, Senator Trillanes? Antabayanan na lang po natin kasi ayaw naman natin nung ma-preempt. Hindi, pero
Ano ba yan? Ari-arian? Nagkaugnayan saan? Pera? Ano? Malaki po ito. Si Para Pangulo pa tuluyan rin. ng makilala. Para matuluyan ng makilala ng mga kababayan natin kung sino si President Duterte talaga. Kasi Okay. alam nyo nung kampanya, aminin natin, marami yung nadala lang sa sabi-sabi, sa propaganda, sa kampanya. Pero hindi naman na talaga ninyo kilala talaga na personal ito si President Duterte. Hindi ho ito vintage bomb na tinatawag, Senator, ha? Yung tinatawag nilang rehashed. Luma. Ay, hindi. Bago to. Tingnan nyo. Kung ano man yan, ano? Okay, Kasi okay. sinasabi nila sa akin, ito, rehash daw. Teka muna, hindi nyo nga hinarap ito noon eh. Oo. Akala nyo, nakalusot na kayo, pero hahabulin at hahabulin ko po kayo dyan. Okay, Senador, sabi naman ng ibang kritiko pambalansin mo lang daw ito para kay Senadora Laila de Lima na aarestuhin ngayon o kaya'y bukas. Anong reaksyon nyo rito? Alam nyo, kahit arrestuin nila, kaya hindi, si Senator de Lima, harapin nila itong issue na to. Kumaga, hiwala yan. In totally independent, I believe Senator de Lima would be able to defend herself sa korte o kung saan man. Naniniwala rin ako na ginawa rin lang yung kanyang kaso na yun. Pero kahit ano man na mangyari doon, ito ang kailangan nilang harapin. Okay. So yung press ko nyo mamaya, panibagong korupsyon ni Pangulong Duterte? Ang tabayanan po natin. Kasi talagang sa sobrang dami ho ng mga pinagagawa nila ay sumisingaw po ito lahat. Dokumentado, Senador? Abangan na lang po natin. Okay, abangan. Anong oras po yan? Hindi ko po masabi pa dahil hindi ako naman ay ano lang, nakakaalam lang sa impormasyon ng mga ganyan. Okay. Senador, good luck mamaya. Maraming salamat po. Good morning. Good morning po sa inyo. Senador Antonio Trillanes po. Hindi na rin maglalabas ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga naging pahayag ni Trillanes dahil lagi raw nagsisinungaling ang senador. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.